Kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong content. Simulan na natin ang balitadyakan ngayon na. Ngayon din! Narito muna ang TV ratings at online views ng noontime show sa Pilipinas. Ito ay mula sa aming mga trusted sources na AGB Nielsen via Yere Calma Twitter X account at YouTube data gathering service na socialblade.com. Patuloy na nangunguna sa AGB Nielsen Noontime TV Survey ang It's Showtime na kasalukuyang napapanood sa 5 magkakaibang TV channels dahilan para dumobble ng dumobble sa 7 hanggang 9% ang kanilang audience share habang consistent pa rin sa mahigit 3% ang Itbulaga at pinapanatili pa rin ito ang loyalty ng karamihan ng mga viewers. Sa kabila nito, patuloy pa rin nangunguna ang Itbulaga pagdating sa daily online views sa kanilang sariling YouTube channel kung saan may 6 na beses na sila nag-1 million views ngayong buwan ng June. Parehas din inuulan ng sponsors at advertiser support ang dalawang noontime shows. Congratulations sa parehas na programa! Para sa daily updates tungkol sa ratings at online views ng dalawang noontime shows, follow lamang ang aming Twitter X account na makikita nyo sa inyong screen. Ngayon ay June 16, 2024 at kanina ay may bago na namang channel kung saan lumabas ang It's Showtime. Ito ay walang iba kundi ang All TV kung saan kilalang pagmamay-ari ng Villar family at kasalukuyang yung ere sa Channel 2, ang dating frequency ng ABS-CBN. Lumikha ng sari-saring reaction sa social media ang pagdadagdag ng channel ng naturang noontime show. As usual, sinakihan naman ito ng mga tinaguriang defenders ng Tape Incorporated at tila pakiramdam nila ay nakakaganti na sila sa TVJ. Sadly, wala pang batas na nagre-regulate ng paggamit ng multi-channels kaya malayang makagamit ang ABS-CBN ng kahit ilang channels na gugustuhin nila. Ang tanong namin, alam kaya ito ng GMA Network? Magkakaroon kaya ng possible breach of contract sa pagitan ng GMA at ABS-CBN? Kung matatandaan, ere din ang ilang programa ng ABS-CBN sa A to Z, ang channel na pagmamay-ari ng Zo Broadcasting Network ni Jesus is Lord spiritual leader at tele-evangelist na si Brother Eddie Villanueva. However, iba ang kaso ng A to Z dahil halos buong airtime ay sakop ng ABS-CBN. Gayunpaman, para sa akin, kahit ilang channel pa ang idagdag nila ay hindi nila makukuha ang loyalty ng lahat ng tao lalo na ang mga patuloy na sumusuporta sa Itbulaga ng TVJ. Ang kasalukuyang pagtaas ng ratings ng It's Showtime ay hindi nangangahulugang kumikita na ng gusto ang programa. Tandaan natin na isa pa rin silang block timer sa GMA7 at nagbabayad din sila ng airtime or block time fee sa network bilang solusyon na din GMA sa lamobang utang ng Tape Incorporated noong nagsara ang tahanang pinakamasaya. Maaaring marepaso ang kanilang kontrata anumang oras gustuhin ng network. Tignan natin ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. May kasabihan nga, pag sobra-sobra ay nakakasama. Kapatid, naka-digital na ba ang TV mo? Kung hindi pa, bili na ng Sulit TV powered by TV5 para sa mas malinaw na panunood. Available na ito sa Shopee at pwede kayong umorder sa link na makikita nyo sa description ng video na ito. Sabay na pinagdiriwang ng TV5 at Radio Philippines Network o RPN ang kanilang 64th anniversary ngayong Hunyo. Ang TV5 ay mas kilala noon bilang Associated Broadcasting Corporation o ABC na tinatag noong June 1960 sa pangunguna ni Joaquin Chino Roses, ang may-ari ng Manila Times. Ang original studios ng ABC ay tinayo sa Pasong Tamo. Nag-umpisa muna sila sa AM radio at 1962 sila pumasok sa telebisyon via DZTM TV Channel 5 sa Metro Manila now DWET TV Channel 5. Pinasara ito noong martial law noong 1972 at nakabalik lang sa ere noong 1992 bilang Associated Broadcasting Company o ABC5 sa loob ng 11 taon under Edward Tan at Edgardo Roses, at 5 taon naman sa ilalim ni Tony Boy Cojuangco. Under Cojuangco, nagsimulang maging TV5 ang ABC5 noong August 9, 2008 hanggang sa naging kapatid network noong 2010 sa pangunguna naman ng Media Quest ni Manny V. Pangilinan o MVP. Sila ay tinaguriang
the fastest growing network, dahil in the span of only 2 to 3 years ay naaabot nila ang number 3 spot bilang pinaka-pinapanood na network sa buong bansa. TV5 ngayon ang kasalukuyang second most watched network ng Pilipinas. Ang RPN naman ay tinatag bilang isang radio network noong February 25, 1960 ni James Lindenberg, ang Amerikanong nagtatag din ng Bolinao Electronics Corporation o BEC na pinanggalingan ng ABS-CBN. Na-approve ang franchise ng RPN noong June 19, 1960. Mas kilala din bilang Canlaon Broadcasting System o KBS noong panahon ni Robert Benedicto. Nag-umpisang pumasok sa telebisyon ang company bilang DZKB-TV Channel 9 sa Metro Manila noong October 15, 1969. Ang RPN ang naging tahanan ng mga pinakasikat at pinakamaniningning na programa noong 70s at 80s kagaya ng John and Marcia, Superstar, Champoy, Flor de Luna, Newswatch at syempre ang unang tahanan ng Itbulaga ng TVJ. Ang Channel 9 ngayon ay kilala bilang RPTV at ang kasalukuyang third most watched network sa buong bansa. Happy anniversary TV5 and RPTV! Basta para sa Pinoy, solid tayo kapatid at dabarkads. Kasalukuyang namumadmad ang TV5 ng milyong-milyong piso sa kanilang promo na pinakamagatang kapatid manood at manalo sa Todo Max Primetime 5. Manood lamang simula Barangay 5 Panalo, hanggang sa High Street mula Lunes hanggang Biyernes at abangan lang ang mga lalabas na pulang bola. I-add lang lahat ng lumabas na pulang bola para sa winning number of the day at ipadala ang sumusunod na format na nakikita nyo sa inyong screen. 5,000 piso at sulit TV box ang naghihintay araw-araw sa mga mapalad na mabunot via electronic raffle, 50,000 naman sa mga mabubunot linggo-linggo at ₱250,000 naman para sa isang maswerteng kapatid na mananalo sa Grand Raffle. Meron din 25 mananalo ng sulit TV box sa Grand Draw. So ano pang hinihintay nyo? Manood na at tumutok sa TV5 Primetime Block para manalo ng limpak-limpak na papremyo. Ang promong ito mula June 10 hanggang July 19, 2024. Per DTI FTEB 194735, Series of 2024. Unang-una, hindi namin kaaway yung Showtime. Yung Showtime, matagal na namin kapitbahay yun. Hindi rin kami tinitira, hindi namin sila tinitira. Ang pinapatungkulan namin ni Tito nung nagalit kami sa Itbulaga, yung mga social media na nagpo-post, yung mga alam nyo na nagpiprograma, kaya hinamon ko 15 years kung tatagal yung mga nagpo-post na yon, hindi Showtime. Oy, happy anniversary Showtime 15 years na nga yung Showtime. Ba't ko hahamunin yun? Bakit nyo kami sisisihin kung palagay nyo pinapabangga namin yung Showtime at saka Itbulaga, talagang magkalaban naman kayo talaga sa noontime show. So, ikaw na nakaperwisyo, ikaw pa galit. Joey De Leon, there is no issue here because we are only viewers and we have our point of view of watching what we like and commenting on what we like. English mo sa bayan ko, punyata! Ang problema sa inyo ay kinuha nyo ang Itbulaga trademark ng Tape Inc. Di totoo yan. Versus TVJ, no? Na wala kayong trademark na registration. Paano masabi? Imagine you had it cancelled and Divina Law is obviously paying all. My God, I hate trucks. Of those involved in the justice system. Dapat nakapagpagupit ka na, ha? Kung hindi, Babariling kita! Here is my response sa mga sinabi ni Harvey Eralo, ang vlogger na hanggang ngayon ay hindi makamove on sa titulong Itbulaga ng TVJ. Ang sabi ng kanyang matabil na dila, hindi daw karapat dapat i-release kay Henyo Master Joey De Leon ang certificate mula sa IPO dahil sa paniniwala ng Team Awang vlogger na ito, ang Itbulaga ay isang public property at hindi solely pagmamay-ari ni Joey De Leon. Narito ang kanyang pahayag. TVJ and Divina Law, what do you take us for? Hindi kami tanga. I'm from UP Iloilo and UP Diliman. Pwede na! Kayo, mga taga-UST kayo, pumunta kayo ngayon doon sa IPOFIL ng kasabwat nyo at si Judge Tagra na bayad nyo. Sige nga, subukan mo.
At doon kayo humingi ng Certificate of Itbulaga ni Joey De Leon dahil hindi marirelease yan sa inyo because you do not conform to international standards Bariling kita sa mukha! and protocols regarding intellectual properties. How dare, konyo? What do you think of us? Hindi kami nakatapos ng high school na ganituhin ninyo kami? Ha? You have caused so much pain, suffering, job losses, and a TV show. May tanga, may bobo, may gago, may siraulo. Hoy! Huwag niyo gagawin yan. Ito naman ang response ko dyan. Ang title na Itbulaga ay itinuturing na intellectual property ng mga orihinal na gumawa nito pati na rin ang iconic theme song. Yun ay walang iba kundi sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Wala rin katotohanang may bribery na nangyari sa panig ng Marikina RTC dahil malinaw at matitini ang ebidensyang prinisente ng TVJ at Divina Law at sapat na yun para kanselahin ang trademark ng Tape Inc. para sa Itbulaga at tuluyang ibasura ang mga apela ng mga halos-hos para sa titulo. Kahit ang mga taga-ABS-CBN at kahit si Kuya Willie ay kinikilala ang Itbulaga bilang programa ng TVJ at hindi ng Tape Incorporated. Kaya kung ako sa iyo, Harvard era, mag-move on ka na sa buhay mo at mag-quit ka na lang sa social media dahil alam naman naming parehas lang kayo ni Best Philippines ng hininga at parehas kayong mga sinungaling. Huwag mong hintayin kasuhan ka ni Tito Soto dahil siguradong tiklop ka lalo na pag nakabalik siya sa Senado. Gumawa ka ng sarili mong titulo at yung ang ariin mo. Para sa may init na balitang Dabarkads para sa Dabarkads, mag-subscribe lang at like at i-share ang video na ito. Maraming salamat, hanggang sa susunod na video.